from Task Force Asayos. Ngayon po ay gaganapin po ang seminar about sa dengue awareness since dito po sa St. Louis, Covert Fort. So sana po makinig po tayo. Kung hindi man po kayo makapunta, meron po tayong upload later po sa YouTube channel ni Teacher Blog. So sana po makinig po tayo kasi very timely po yung seminar natin ngayon since marami po tayong dengue cases, lalo na po dito sa Talon 3. So yun lang po. Thank you so much po and God bless po sa ating lahat. Thank you, ma'am. Bago po natin umpisahan ang ating Panginoon sa pangalan ng Espiritu Santo. For this wondrous day, thank you for guiding us. Sanctify our hearts, Lord God, so as to be able to offer what we have for your glory and your honor. Grant good health and safety for us, to our loved ones left at home, peace and goodwill to all men. Through your intervention, these all we ask in Jesus' name. Amen. Amen. Sa mga nagpunta dito, nag-spare ng time para makinig po ng seminar natin. So, lahat ng president po ng BOA ng St. Louis sa Facebook, sa Facebook, kay Ate Raquel, kay Consi Solis, kay Ate Leslie. So, thank you po. Tsaka, siguro medyo privilege tayo, no, na meron tayong ganitong seminar kasi very timely po. Lalo na po dito sa village ng sa St. Louis kasi alam niyo naman po yung cases ng dengue dito, medyo mataas. And sadly po, meron na po tayo cases ng casualty. So, yun po. So, sana makinig po tayo. And kung sino man yung mga wala po dito, pwede po makinig sa channel ni Teacher Glo kasi naka-record po ito. So, yun lang po. Sana ma-enjoy po natin yung seminar natin. Thank you po. Lecture proper ay isang registered nurse na nakadistila po sa ating President Center. So, kung wala ba, hindi si Miss Madeline Belsa. Presence, thank you po talaga. Maraming salamat po. Ito lang para sa amin, para sa ating lahat. Maunawaan natin kung ano nga pa po talaga ang dengue. Kasi madaling pakinggan. Pero hindi natin, karamihan po sa atin, kahit po ako, minsan nakukulat ang dengue, simple. Pero ang dengue po ay nakakamatay. So kailangan po yung maging aware po kung ano ba talaga ang naitutulong dito sa atin. So for now po, magsastart po tayo ng konting kaalaman po, dagdag kaalaman kung ano nga po talaga ang dengue. Ang dengue ay isang sakit na isa sa
nagsasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na Aedes na may dalang dengue virus. Virus may 4 na strain o klase ng dengue virus. Isa dito ang DN1, and DN2, and DN3, and DN4. Mas i-discuss ko yan mamaya, Mr. Greg. Yung natin dito kung anong klase ang Aedes lamok na nagdadala po ng Aedes virus. Isa po siyang klase ng may puti-puting spikes na lamok. Bakit po siya maliit? Pag po natitigan niyo siya na dumapo sa ating katawan sa balat ko, makikita po natin, ma-identify po natin siya na isa pong lamok na may dala po ng dengue virus. Nadidevelop po lumalaki ang isang lamok. So, titignan po natin dito kung paano nabubuo ang isang lamok na meron yung nanay, nagdadala siya ng itlog. Siya naman kasi ang carrier ng itlog. Yung lalaking lamok na merong infected na Aedes. Ang kondisyon, ang itlog ng lamok ay umaabot ng 60 to 100. Kalahati ay babae. So sa mga anak na yan, na usually pinapanganak ng isang nanay na lamok, 60, which is 60 to 100, ang kalahati niyan o more than half ay babaeng, nabubuo siya na babaeng lamok. Ang itlog ay babae at marami sa kanila ang may virus din. Hindi ibig sabihin po na lahat sila ay infected na. More than kalahati infected, may natitira pa rin hindi infected. Pansin po natin dito, very specific siya. Malinis na tubig na hindi umaagos. So, ibig sabihin po niyan, yung mga timba po natin sa loob ng bahay, ano man po yung open po na lalagyan na may tubig na hindi nagagalaw, doon po binabahayan po sila ng itlog. Okay po, matuyo ng 2 hanggang sa 3 buwan. Ganoon siya katagal. Yung buhay niya, pwede siyang magstay sa isang dry na lugar, pero mabubuo pa rin siya. Yung itlog na yan, mabubuo pa rin siya at magiging lamok in the long run. Ang kitikiti, ang itlog ay nagiging kitikiti sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Malinaw na tubig, kaya makikita niyo po, pag yumuko kayo at tinignan niyo, makikita niyo may mga gumagalaw-galaw. Ibig sabihin po yan, malinis yan kasi walang gumagalaw, hindi yan. Malinaw na malinaw yan. Pero kung parang hindi po natin nakikita, hindi natin napapansin, na meron na po palang mga itlog po doon sa loob, na after 2 to 3 days, naging kitikiti na po siya. Yung tirahan ng kitikiti sa loob ng bahay. Karamihan po sa bahay natin, may mga halaman po tayo sa loob. Minsan po, may mga yung pasok, tapos may plato sa ilalim pag naglililig tayo kasi ayaw nating kumalat ng tubig. Yun po ay nagiging bahay nila. Minsan naman po kung may mga bato-bato, yung loob po ng masitera, may mga nakaupa po yung doon sa bato na may mga tubig-tubig kung konti, binabahayan din po nila yun. Mas maganda po araw-araw para po hindi din po siya binabahayan po ng fungus aside from yung yung mga itlog na naging kitikiti. In the long run, nag-develop po siya ito lamok. Ilalagay natin sa tabi yung lote. Hindi po natin namamalayan, matagal na pala yung lote dyan sa tabi. Binabahayan na rin po siya. Minsan po yung baso ng tubig, ilalagay natin sa table, hindi natin namamalayan, nagkakaroon na din po pala ng bahay. Nagiging bahay na din po pala. Nagkaroon na din po ng itlog hanggang sa naging kitikiti po. Naman po ng bahay. So kanina po nabanggit ko, merong
halaman sa loob. Ito naman po, may mga halaman sa labas. Yung sa labas naman po ng bahay, panabahayan, yung paligid niya minsan may mga bato-bato, may mga tubig din po. Galing tayo sa labas na naiiwan natin ng ilang araw na binabahayan din po. Ano po, yung palikuran po natin, yung mga connection po doon, may mga connecting parts po doon, papunta doon po sa ilalim ng yung daluyan po ng yung mga open canal po natin 100% may mga tubig binabahayan din po tayo po sa mga arawan. Or re-reason po na any stop ng water po, malinis na siya or madami. Pero kadamihan po doon, kaya po napapansin natin may mga titik-titik. Kasi pag loob ng bahay, makikita niyo anything po na panic lang ng word na nakakita. Pero anything po na yung walang effect, binabahayan po sila ng lamok. Good for the school. Tama yung snack ng kwarto. Kaya pwede sanitary inspector, sanitary city of the schools. Example, sino dito taga-phase 1? Phase 1. Phase 2, masasabi sa mga kapitbahay natin ang mga pagkuturan natin dito sa section. GP or AD sa Alphabet. Usually may dalang dengue. Okay? Paano nyo malalaman kung may dalang dengue ang lamok? May puti-puti sa kilikili? Sa? Pero syempre, titignan pa ba natin yung lamok? Kung may ano sa katawan. Diba, kumako sa ilang mo. Titignan ko ba natin yun? Hindi naman wala kung ano, okay lang kagatin ako. Syempre, hindi. Okay. Usually, ang lamok namamahay yan sa mga madidilim, mahilig sa madidilim na lugar. Usually, buhay ang mga lamok na may dengue. Okay? Kasi hindi ba sinasabi, bakit kung sa kanan namin malamok? Kung sa likod namin ito. Meron naman yan. Pero not all the time. Sabi, hindi naman sila yung may mga dengue. Usually, nabubuhay ang mga lamok na may dengue natin dito sa mga malinis at hindi gumagalaw ng body water. Sa Maynita ka, hindi sa labas ng bahay. Hindi ka example. Ha? Sa paso. Sa paso. Na may tubig. Eh, paano kung yung paso lagyan natin ng sabon? Bubuhat. Ano? Sorry. Kasi hindi siya malinis eh. In terms ng clean. Ibig sabihin, wala siyang anong chemical. Actually, isa sa mga pwede natin paraan yan, bigyan nyo ng ano, lagyan nyo ng sabon yung mga ano. Okay lang, kasi nga, siyempre, may mga nilagyan kayo sa lagyan nyo ng sabon. Ano pang sense? So, itapon nyo na yung tubig. Tama po ba? Next, yung kumain na mo, siyempre, wala lang ng nalalaman ng inyo. Tama po ba? Tama. Okay. So, may itlog yan. After ito, 2 to 3 days, magiging itik-iti yan. Pupa. Ano yung pupa? So, ganon from itlog, magiging lamok ulit, ilang araw? 6 to 8 days. From lamok from itlog. 6 to 8 days is from kinikiti natin papuntang pupa. Usually 8 to 10 days. 8 to 10 days lamok na siya. So from itlog, magiging lamok ulit 8 to 10 days. Okay. Pupa, huling stage na life cycle ng istis or ng lamok bago maging ganap na lamok. Hindi na ito lumalakoy, maliban lang kung ito ay nagugulat o naiistorbo.
pupa. Pag ito, halimbawa natuyo, pero may pupa yan. Tutuyo na, pero may pupa pa rin sa loob. Hindi natin nakikita yan. Makita man natin, ganyan. Kahit hanggang 2 araw, pag nilagyan muli ng tubig yan, mabubuhay ko yan. Sigurado. Kasi ginawa ko na yun. Naimbang na tubig. Ang ubayong lamang lamang ang nangagat at maaaring magsaling ng dengue virus. Okay? Actually, fun fact na lang yun yung ubayong lamang. Wala naman tayong pakialam kung kumagat yan sa'yo ay iba yung lalaki. Tama? Kailangan magtanungin pa natin. Diba? Siyempre, pag may lamok, okay na yun. Last network, marami silang pagkat. Sila ay nangingitlog na. Okay? 4 na beses nangingitlog ang lamok. So, kasi ang life cycle ng isang lamok ay 30 days. After 30 days, mamatay na yan. Sa loob ng 30 days, kada linggo, nanganganak yan. So, 80 to 100, ay 60 to 100 kada itlog. So, 4 na beses. That's 300, 320. Hindi ko alam kung bakit. Hindi na ako tanongin nila. Hindi ko alam kung bakit. Pero mas gusto raw nila yung mainit na balat. Karaniwan sila kumakatake o kumakatake nasa gilid o likod lang. Mga fun facts natin. Okay? Mga karakter ng profesyon, sila ay namamahay sa madidilim na lugar na sabi ko kanina. Kaya kami mga sanitation inspector o sanidad, pinapacheck namin ang mga bahay namin usually. Sa yung mga madidilim na lugar. Tulad na sa loob ng bahay natin sa mga madidilim na lugar. Naman. CR. Ha? Ilalim na? Kama! Oo, Double ilalim ng kama. Sulog-sulog. Yan. Di ba usually pumapasok tayo sa isang kwarto? Madilim. Kaya pinapapasok natin. Diba? Yeah. Yan. So, madalas doon sila namamahay. Okay? Sila ay nakakalipad sa layong 50 ang natatlong metro mula sa pinakatulugan nila or breeding area nila. Okay. Halimbawa, so nakitlog sila dito sa bahay. Sa bahay na yan. Kung nagkaroon ng case ng dengue dyan, kami as sanitation inspectors or mga sanitary, pag may case dyan, usually, yung iba, ang ginagawa na, pag nag-fogging kami, ang sakot namin is 50 meters to 300 meters radius. Ibig sabihin, itong nasa kita, 50 to 300 meters radius na iniikot Paikot. namin, na kailangan namin ikutin para lang ma-hunting o mapatayin yung lamok. Okay? Mas marami lang ipagkakalan. Tama ko ba mali? Tama. Pero magigyan ng isa ito. Kasi ang dengue sa atin ito ay all year round na. Okay? Fun fact. Alas po ay nasa alert. Medyo mataas ang kaso ng dengue sa buong PNC. Kaya medyo happy po sa sanitation department, sa sanitation department, at ang health center natin para dito sa dengue prevention program natin. Sa sila po namin, halos araw-araw may halat na yun. Halat na yun kung tawag doon eh. Portion plan. Yung gitna. Kasi pag ganun siya eh. Yung gitna nun may tubig yun. Isa yan sa mga pinamamahayan pinakaporito. The inside. Lang. Kanino yung bago? Ang hula naman na sila. Kasi hindi yun ang target natin eh. Ang target natin, yung breeding grounds o yung pinamamahayan ng mga bote, yung gulong. Actually, ayan, yung gulong. Isa sa mga nilarekomenda namin, kung sa itakot, kung magamit ka, lagyan ng lupa sa loob or lagyan sa loob. Para hindi pinamumuhayan, pinamumugaran. Drum, okay. Isa kasi ang drum hindi mo napapansin eh.
Pag bukas nyo, okay, wala namang pitigiti. Paano nyo malalaman? Ilawan nyo. Yung mga cellphone natin. Ilawan nyo yung tubig. Ilawan nyo, makikita nyo naglamig pa. Nag-iipon kami kasi di ba madalas nawawalan tayo. Yes. Tama ba? Yes. Anong solusyon natin? Takpan. Mabuti. Marami kami pinuntahan. Saan pala ang vitamin yan? Diba? Malaki vitamin yan. Pero pag kung pinuksan namin, may kitik-kitik. Kasi hindi natin alam kung saan pag nabubuksan, hindi nakapasok. Okay? Station o recommend ako, 2 to 3 days, palitan yung recommends. Para lang sigurado tayo. Hindi nabubuhay, o hindi na po life cycle na ang ating mga usually meron yan. Sa mga magandang source yan, or pinagkukuha lang yan. Hindi ko lang pinagkukuha ng sa atin. Pero yan, basta may makita kayong maaaring mapagpuntakan ang tubig natin na malinis na yung pangatubig, asahan nyo ay pitik-pitik. Yung paggamit sa ating gulay dito, na nilalagay sa buto. Anong pangalan? Ito po. Dito tama. Sabihin nyo. Pero ginagawa ko. Ay bakit yun? Pangalan ang pagkikadali sa isang tao. Ang transmission yan. Tawag dito horizon of transmission. Man, kung mosquito to man, sabihin wala ang tao, may masalamok sa tao, ganito yan. Ang isang Aedes, isang lamok, o walang dengue, kakagatin isang tao ng dengue. In short, magkakaroon na rin ang nahawa actually yung lamok. Yung lamok ang nahawa. Okay? Kamalas na doon. Magkakaroon ka na alam, nahawa. So, meron na siya. Pangalan na siya. Since may dengue na siya, makakagod na siya. Carrier na siya. Ang virus na isang paraan yan. Ano ba ibang paraan? Ito, mosquito to man. Lamok, sa lamok, taga. Paano nangyari yun? Yung lamok na may dengue, mangingitlog, may dengue na rin siya. Yun yung sinasabi ng mga Mexican Max. Pero hindi lahat ng pinangitlog niya may dengue na 50 to 60% ng population or yung mga pinaitlog niya may dengue. Okay? So, from siya, maagat na tao. Okay? Sa mga mode of transmission niya. Okay? Kahit kagat ng lamok na may dengue virus. Okay, ganito yan. 2 to 8 days ang virus sa loob ng katawan ng isang lamok. Yun yung tinatawag na incubation period. Nagpapadami ang virus sa katawan ng lamok. Sa loob ng panahon ito, ang sino mang makakagat ng lamok na may dengue ay hindi magkakagat. So, yung virus, since may dengue virus na sila sa loob ng katawan, paparami pa yung virus in 2 to 8 days. Okay? Ano lang naman yan. Ibig sabihin, aalamin pa ba natin yan na kung ilang araw ba nang may dengue? Siyempre hindi. So, nakahawa na ang kagat ng lamok na may dengue. Ngayon, ano-ano ang mga sintomas o palatandaan ng sakit na dengue? Usually, alam na natin yan. Unang-una, mataas o tuloy-tuloy na lagnat. 39 degrees Celsius. O higit pa, na tumatagal ng 2 o ng 7 araw. Ngayon. Ano natin yung isang bata o isang tao nagkaroon na ng lagnat ng 2 araw. Ang alam ko po, standard na rin is pinapatingnan agad natin sa isang doktor. Kasi sila na alam nila. May pang-test naman po yan. Actually, alam ko center natin. Ang mga months meron. May pang-test tayo ng dengue. Kaya siya. Isang tao, may lagnat ng 2 araw. Patest na po natin yan. Libre naman yun. Libre yun. At sa pas. Ayan. Kaysa magbayad na tayo, 1,800. Kasi ano, or sa laboratory natin sa Pilipino at libre po. So, parang may rashes siya. Okay?
Yan, sakit ang ulo. Hindi walang pera. Sakit ang ulo. Kumain. Okay? Ano ba? May hilo na susuka. Yung sa kasi kung sa may dengue ko yan. Okay? At yan. Familiar? Familiar kayo dyan? Hello? Ayan. Okay, so ito mga myths. So yung mga paniniwala natin tungkol sa dengue, tama ba o mali? Hindi ka na makakaroon ng dengue kasi minsan ka magkasakit din. Tama mali? Mali? Bakit? Mali ba? Okay. Di ba diniscuss kanina? Ang dengue, merong 4 na strain. DN1, DN2, D4. Okay. Ibig sabihin, sa loob ng buhay ka, 4 na beses ka ang pwedeng magka-dengue. Okay? Kasi pag nagka-dengue ka ng DN1, depende na kami sa hospital. Yung DN1 na strain lang yun, ang magiging immune ka. Okay na yun? Tingnan po. Sa loob ng buhay natin, 4 na beses tayo pwedeng magkaroon. Okay? Hindi nga nagkakaroon tayo ng 4 na klase ng dengue. Makita ng pagkupo, paghawak o paglapit isang tao may dengue. Ito? Hindi. Hindi? Hindi. Sure? Hindi. Sure? Hindi. Okay. Mali. Ang tanging paraan lang kung paano tayo maaaring ay sa pamamagitan ng agad at bakit na mo na may dengue virus. Dito sa mga organization siya kasi dati ko na siyang nakita na konti pa lang din ngayon. Nag-think ako na baka sakali na magkaroon niya ng dengue. Then ngayon na nangyayari na siya ngayon. Bali kasi yung pamangkin ng ko is na dengue na siya. Then yung may namatay nga dahil din sa dengue. Then inano ko na rin sa president ng hospital na dapat na clear yung nasa bubo ng mga gulo. Inaano na daw niya naman po. After naman daw niya. Okay? Sino nakakaalam na nun? Tuesday, alas 8. Okay? Malinaw ko ba? Dito lang ako siguro ng long sleeves damit. Para kayo, para kahit paano meron tayo self-protection sa mga lamok natin. Okay? Lamok lang ang pinapatay ng puso ng tanging, hindi ito nakapatay ng mga kakiti. Kaya as much as possible, yung sinasabi namin, search and destroy. Kasi yung lamok lang talagang napapatay niya. Although yung mga gamot tayo na kayang patayin ang mga kitikiti, yung herbicide natin, pero yun nga, hindi naman natin pwede i-restrict yan sa lahat. Kaya kung merong may sakit na dengue, madaming lamok. Yan, related to oral hydration, ang cortisol, ang tubig kapag nilayan natin. Mahalagang sabayan ang ating continuing research and discovery operation. Tandaan nyo ha, importante na hindi na try, hindi pwedeng pasok ng time ng pera. Because tayo sa taste ng packing, okay lang try muna tayo. Gawin din ng community tayo ang paglilinis sa saan natin. So, community natin. Kasi kantila o anuman na may apoy, patayin muna natin. Okay? Patayin ng aircon o partner lighting devices. Okay. Sa aircon, iingat lang ng kapag pinasok ng puso, iingat lang ng puso. Patayin kasi wala ka naman sa buhay. Ano lang, may program sa electric. Sa instant natin yung pagsaksakan natin.
tayo sa Martes na umaga, alas 8, siguro mas maiging wala mo ng pagkain. Okay? Kasi tandaan nyo, kahit puso kaya ang lasot ka rin. Ha? Tagalin yung keep children animal way, ilayin mo natin yung mga bata, may hika, mataganda, as much as possible, huwag muna tayo sa lugar, okay? Stay out of the house. Labas tayo this week. Tapos nagpating kami ng Martes. Bago mag-Merkules, umaga. Lahat ng lamang doon, kumakain. Sigurado yan. Sigurado yan. Nasa ang problema, nakikipin. Diba? So yung mga ito, sabi kanina, bago hindi nakaka-patayin lang nakikipin. Kaya ang nangyayari, hindi na tayo magagawin. Lahat ng mga laging magstagnan, please, sabi ng kwarto natin, ang galing natin. At as much as possible, yung mga susunod sa wala na lang, hindi na bago. Sure? Question. Marami po mga bata na sa ano. Dapat po mga July dapat na dito na po kayo. Ano po mga kumaliwanagan yung mga tao dito sa buong ano po, sa Toby. Kasi kami, Yung kasi po, ang gumawa nitong ating awareness. So, ibig sabihin po, come up sa seryoso kami na marami na palang kaso ng dengue. It's all happen lang na kaibigan natin yung nasa sanitation at saka sa center. So, ano yung ginawa na hakbang? Pinag-usapan namin yan sa meeting. Ano na yung ginawang hakbang para ma-aware si St. Louis kung ano ang dengue, kung ano ang dapat gawin para maiwasan ng dengue? Wala. So, pinursige namin, simula ng linggo, pinursige namin, connect sa barangay, sa health center, sa city health office. Actually, there's din po ako sa city health, so, kaya sabi ko, so, dito'y na lang natin. So, naman, hindi ko nilik lahat, yung nagpaalam kung sino yung dapat magpaalaman. At buti naman po, kumanyag po si Sir Kurt, si Ma'am Hans, na kumanag sa inyo na yun. Kaya doon po yung ngayon. Kami ng idea. Kasi meron pong concern citizen na lumapit sa amin na ano daw kaya ang pwedeng gawing hakbang. Kasi nga po, may namatay po tayong estudyante sa Balongres, ang dengue. Tapos yun nga lang, nasa daw po ang cases ng dengue dito sa St. Louis. So meron po concern citizen na lumapit sa amin. Nagtanong lang kung ano daw po ba pwedeng gawin. So yun na nga po yun. Kaya pinagkaroon po ng diskusyon ng grupo namin since hindi pala nagkakaroon ng information drive sa bawat COA ng bawat barangay. So po, hindi tayo nabibigla na ano ba yung dengue? Okay lang yan. Tapos malaman natin may patay na. So at least po, aware na tayo lahat paano natin pipigilan ng dengue. Aware na po ang bawat isa sa atin. So yun po yun. ano dito, kaya kaya niya. Sabi ko kasi, meron pa rin niya sabi ko, yung mga dengue, yun daw kailangan mag-request na magpapagin dito. Yun ang gagawin namin, yun ang alam namin. Yung lahat ng mga dengue, mag-request. Di ba natin marami na dengue dito? Sabi natin, mag-aalit tayo ng umaking. Ang ano ko lang, walang sotro. Dapat, kung may paanan din namin, dapat labasan sila. Kasi, siyempre, may mga ika, may mga bata. Kung sasabihin na ng sotro, kung meron na lang tayo, sila natin sila. Siyempre naman sila sa
ang mangyayari, di ba po? Sino po naman na ano? Nagkano na rin sila sa barangay. Ang tanong, kailan makikilos kung kailan marami ng ano? Wala. Di ba? Eh kasi tumatami na nga. Sa totoo lang po, presidente kami dito, walang pagpipigil. Kung sino po yung mga nagsasalita kanya, hindi po yung totoo. Dito ngayon ay narinig na pala, tagal nang nag-request. Yan. Or At saka isa pa, sir, yung unang batang namatay dito, na yung request. pwede naman kami lumapit sa amin. Tapos po, kami naman po ang coordinate at solution para po narinig kami Tulad nga yung may dengue, hindi naman agad sasabihin sa'yo ng doktor na, ay may dengue yan kasi nilaglag. Hindi po. May laboratories po yan. At bilang Las Piñeros, pinopromote ko na po, libre ang ating laboratory. Kung kayo ay magpapa-LS1 sa labas, 1,800 yan. So bakit yung pamangkin ko, nagka-dengue nasa Bacoor, 1,800 ang ginayad niya sa dengue lang, sa LS1. So pag pumunta pa kayo ng laboratory, ipapasibisi pa kayo. So manalaman natin pati platelet. Okay pa ba yung platelet kahit na mataas ang lagnat? Hindi lahat yan i-avail niyo po. Nandyan lang si Ma'am Mads na lumapit kayo. Okay? Tapos po, nagkakagin kay Sir Rose. Mukhang barangay naman po ang nagpadala kay Sir Kurt. Kasi nag-request ng pagkain. Ang na-request mo namin sa CHO is regarding awareness and prevention lectures. So yun po. Siguro, kung safety phase 1, phase 2, hindi ko lang alam kung saan makakasama ko sa pag-start. Pero, sigurado, go safety mo yung safety. Okay? Now, sana rin po lang po presidente, officers ng Rama Police, sana yung assistant na sir. Assistant na kasi, wala kami, yan lang ako, Ayun po. So, ngayon po, tinatawagan po si It's like, nagsisimula po sa ang bata, naging po kaagad sa senta. Huwag po kayong makakapagay. Whether it is 50 araw ng check-up. Basta kung may lagnat, naging po kaagad. Sa health center, ibigay mo natin ang pagkakas. Yun po. Tinatawag ni Josue at si Sir Eli Conelas. This certificate is proudly presented to Miss Madeline S. Benza in sincere appreciation for invaluable service as a resource speaker during the Dengue Awareness and Prevention Campaign Drive held on 16th of November, year 2025 at St. Louis Village, Talonres, Las Piñas. Their commitment on educating the community on this vital health issue is highly commendable and truly instrumental to public welfare. Signed by Evangeline Josue, President of Task Force Asayos, Eli Conelas Jr., Founder of Task Force Asayos. Picture po. Next po, Certificate of Appreciation. The certificate is proudly presented to Sir Kurt Dan F. Edelino, C.
Same citation, same signatory. Sir? Picture po. Okay po. So, as closing remarks po, gawin ko po si Ma'am Evangeline Lasso. Last na to, in behalf of Task Force Maseos, maraming pong salamat sa lahat ng nagpunta today at nakinig sa seminar namin about dengue. Gusto ko lang pakilala yung mga members ko at officers ko na nandito today. So papakilala ko lang yung aking Vice President, si Eli Ponelas Jr. Then yung Secretary po ng Task Force, si Atea Maris Ponelas. And then, ang PRO po si Weng Stabilio. Committee po, ang peace and order po ng Task Force Affairs, Sir Richard Saclor. Ang head committee po ng Health sa Task Force Affairs, si Mabay Saclor. And then, aming tatlong board of directors na nandito, si Victor, si Enan, si Arvin. Ito po yung, member po si Marilyn. So, ito po yung mga officers and members po ng Task Force sa sales na nandito today. Nagpapasalamat talaga kami. At saka gusto ko lang ipakilala yung grupo namin. Actually, matagal na po kami, 2022 pa. Feeding program na rin po kami dito sa St. Louis last October 2022 na we fed almost 400 kids. So, other than that, nag-clean-up drive po kami. Nag-a-assist po kami sa mga nasusunugan po within the barangay. And yung sa Bausi po actually, hinihal po namin yun sa barangay ng Katipuno. Kasi hindi po yung request ko kay saka sa bukid po. And then, sa anti-bukid po kami sa Talagang Living School. So, if may request po kayo na lecture na gusto nyo, pwede naman po. Kung sino po yung mga kilala nyo dito, ito po, sila po yung tiga-St. Louis po rin. So, yun po. So, maraming salamat po kayo, guys. Thank you.